So ayun mga best no, ngayon 2026, bagong taon, bagong motor para dito sa may Monarch Lance 150. So tama po kayo ng pagkakarinig. Ngayong araw na to ay Monarch na yung Lance 150. From Skygo to Lance, okay. So ayun mga best no, available na nga po dito sa may Motorstar Pulilan branch at marami silang unit na ito. Okay, dun sa likod meron silang tatlo pa, so pang-apat ito. And itong kulay matte blue ay bago sa aking paningin. So meron silang mga glossy finish na nilabas nito. Okay, so pakita ko na lang din siguro sa inyo sa mga susunod nating vlog yung iba pang kulay nito. So kung gusto niyo ng ganito, alam naman natin kung saan siya inspire. Okay, so halos kahawigan siya ng Aerox. Okay, so Mark Moto Vibes Review mo, let's go. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri, hindi basta hype, dapat legit, di puro theory. Horsepower, torque, anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real talk, review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig kahit tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trailer, bawat andar ng gulong, alamin mo muna bago ka sumumulong. Review ng motor, real talk sa eksena, para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog, kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak kay kalaban. Kung smooth ang takbo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng palpakto. so yun na nga, dito sa harap, meron tayo rito maliit na windshield. Ayan, parang carbon fiber piece yung datingan niya. Sayang dito, dapat naglagay sila rito ng logo ni Motorstar. Pero may mga decals tayo rito. May Motorstar dito, may ride na kalagay dito. Dito naman sa side, may FI, may 150, liquid cooled. Ayan. So dito rin sa side, may ride din tayo rito. Halos same lang din naman pala. So dito naman parang tayo may winglet yung datingan nito, tapos parang carbon fiber finish. Ang ganda ng kanyang headlight. Meron tayong high and low na rin yan. Ayan, meron din tayo sa gitna at sa tigilid. Ayan. So may daytime running light. Ito rin. Okay. So telescopic fork tayo rito. Meron tayong single disc brake, single pot caliper. Ang kanyang size ng gulong ay 180 by 14. Ayan. Tubeless na rin yan. Okay, so maganda rin yung fender na ginamit dito. Ang angas ng datingan niya. May sticker din tayo rito. Ayan, may yung mga bolts nyo, ang gaganda rin ng ginamit dito. Naka Allen bolts na rin yan. So sa ilalim meron tayong signal light na bulb type din yan. Dito naman sa side, maangas yung datingan talaga nito. Siyempre alam naman natin kung saan siya inspire. Sa Aerox talaga siya inspire. Naka-comment ko talaga dito is sana iniba nila yung colorway or color bar yan pagdating kay Monarch, para hindi na tayo na confuse kung alin ba yung kay Skygo, alin ba yung kay Lance, alin kay Monarch, diba? Para at least meron tayong identity sa isang brand ng Skygo at Monarch. So yun yung sinasuggest natin. So yun nga, ikutan natin to para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito. Pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para ma-assist ko kayo. So pinakatulong nyo na sa akin yun. Okay, kasi freelance tayo ng Skygo. Okay, so ano tayo dyan? Agent. Okay, agent tayo ng Skygo. So kung kayo ng Skygo, PM nyo lang ako. Okay, assist ko kagad kayo. So pagdating natin dito sa front, meron tayong Monarch na emblem. Meron tayong sticker, sana emblem, no? Sana talaga emblem. So yun, meron tayo rito Monarch na
sticker. Tapos yung design natin dito, mga pa V-shape, may mga sharp design din. Ito glossy finish na parang maliit na windshield. Signal light natin dito, LED, daytime running light. Ito daytime running light, tapos meron tayong headlight na LED. Halos lahat naman ng ilaw na ito naka LED na. So dito sa side meron na tayong Monarch, tapos kulay gold dito. So kay Skygo kasi ayan, makita nyo yung difference, di ba? Skygo, tapos meron din siyang kulay gold. Ayan. So yun lang naman yung panel gauge. Meron tayong digital, may set na rin tayo rito. Alam ko tinatouch dyan eh. Ayan. So pagbaba natin, meron tayong USB charging port, dalawa yan. May side pocket din tayo rito, pero medyo pababa kasi nung datingan nung side pocket na, kaya hindi siya safe na maglagay nung mga tawag dito, yung mabibigat, yung pwedeng mahulog. Ayan. Tapos dito naman yung ignition, meron tayong seat and fuel pag ino-open natin yan. Okay. Gas tank natin dito, yan, malaki din yung kanyang capacity. And dito sa side, meron tayong easy ride, extension ng paa. Tapos may padding na rin tayo dyan. Meron tayong angkasan. Okay, metal din naman yan. And kagandahan, meron tayo rito ang liquid cooled na, maganda rin yung cover. Tingnan nyo naman yung ilalim na ito. Meron na rin tayo rito tire hugger na parang meron siyang parang carbon fiber finish yung datingan niya. Ayan. So may swing arm na rin tayo rito. Meron tayo rito dual shock na nakabaso. Adjustable na rin yan. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho. Yung kanyang cover din, plastic. Ang laki din ng itsura. Tapos meron na rin tayong single disc brake, single pot caliper. Ang size ng gulong dito ay 120/70 by 14. Ayan. Binago dito yung kanyang specs. Same pa rin naman sila ng specs ni Skygo at ni Monarch. Okay? So meron tayo rito front fender, malapad. Ayan. Hindi siya ganun ka-flexible. Okay, malapad siya. Kasi, okay. So may extension tayo rito. Medyo maliit lang din. Naka-mugs tayo rito. Ang size dito ay 180 by 14, naka-tubeless, naka-single disc brake tayo rito. Meron tayong dual pot caliper, Yuanqing yung kanyang brand. And pagdating naman dito sa side, meron tayong side stand kill switch. Meron tayong gulay board na malawak din. Nandito yung kanyang battery. May utility hook tayo. Dito naman sa side, meron tayong USB charging port. Okay, mahaba din or malalim din yung ating compartment. Ayan, or yung side pocket na. Ito naman yung ating remote. Okay, parang kotse lang din no. So may nandiyan na rin yung secret key. Ito yung secret key natin. Okay. So sa side naman, malalim din to. Okay, ayan, may side pocket tayo dyan. Marami tayong paglalagyan din. So dito na rin binubuksan yung seat. Yung ignition natin, nakakiles tayo rito. And then sa ating panel gauge is naka-digital panel. Okay. So meron tayong ito touchscreen to. So kulay golden sa part na to, parang carbon fiber finish dito sa side. Switches niya is meron tayong idling stop, on and off, park light, headlight. Okay, electric starter lever natin dito, smooth naman yan. Grip natin makapit. Throttle, medyo malalim ng konti, medyo lang. Flasher, meron tayong high and low, hazard switch, busina, signal light. Okay, ayan. Lever natin, smooth lang din. Yung grip, makapit talaga siya. Ayan. So, sa upuan naman, meron tayong foam na malambot. Sobrang lambot. And then, meron tayo ritong stitches. Stitches din dito. Yung ating compartment, maluwag din. Yung coolant natin nandito. So, sa kanyang taillight, maganda rin yung design. Ayan, o. Maporma. Talagang futuristic yung datingan niya. Sumasabay sa mga kompetensya na ito. Sa side nga pala may 150 dito, may decals din tayo rito. And ito naman yung signal light natin is naka bulb type din, lagay ng plate, may reflector. Ito naman bulky yung kanyang fender or malapad yung kanyang fender dito. So meron na rin tayo rito bracket para sa kanyang top box, ready na rin yan. May mga nakaabang na rin yan. Okay. So sa upuan, ito yung nagustuhan natin dito. Sobrang lambot ng upuan na ito. May mga stitches na rin yan. Pagdating natin dito sa ilalim ng upuan, meron tayong helmet hook. Malawak din yung kanyang compartment. Okay, dito rin yung ating battery. So sa side naman, tingnan natin yung side. Kung ano ba yung meron dito. Sa panggilid niya kasi,
Napakalaki ng panggilid niya. May motor star na nakalagay dito. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos meron tayong side stand kill switch. Or parang wala yata. Hindi ko alam kung meron o wala. Pero ayan. Okay. So ayan, yun yung magpapalit tayo. Helmet hook. Dito sa ilalim, lagay ng mga basic tools. Meron tayong gas tank na ang linis lang ng design. Grab bar, metal. Okay. So sa side, meron tayong side stand kill switch. Yung ating foot pegs, metal din naman yan. Solid na solid. And meron tayo rito monoshock na ano ba to? Adjustable ba siya? Hindi ko sure kung adjustable siya, hindi ko makita. Pero yan, meron tayong tire hugger. Yung ating panggilid is meron tayong Monarch na nakalagay dito. Kung Skygo nakalagay dito. Ayan, so wala tayong kickstart. Napaka-bulky niyang tingnan dito sa gilid. And dito naman sa ating tires, ang size dito ay ito ay 120/70 by 14. Naka-tubeless na rin tayo rito. Ayan, so naka-disc brake na rin. Ayan, so sa kanyang tail light is naka-LED rin. Signal light natin dito LED, may plate light, may reflector, yung fender natin dito at lagayan ng plate. Ayan. So sa side naman, sa may tambucho, okay, meron tayong disc brake. Ayan, dito naman sa side may ano tayo, disc brake, single pot caliper, may swing arm din tayo rito. Yung tambucho natin, laki ng tambucho. Stylish din yung datingan niya. May cover din tayo dito na plastic and then naka-liquid cooled din tayo dito. Ayan, may cover na rin yan. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle sa halagang 94,000? Meron ka ng ganitong kaangas and ka-premium yung datingan. Okay, itong Monarch Lance 150. So, ayos na ayos yan. So, yun lang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga bang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 94,000 kapag kinuha nyo ng cash? At syempre, available po tayo sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ngayong 2026, comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle to? Ayos na ayos yan. Mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Kaya bago ka bumili, huwag kang padalos-dalos. Makinig sa review para hindi ka kapos. Teamwork Moto Style, solid at totoo sa mundo ng